Welcome! Welcome! Alam niyo ba, may sikreto sa likod ng mga paborito niyong video games o kahit sa mga magagandang disenyo na nakikita niyo araw-araw. Ngayon, bubuksan natin ang mundo ng mathematics para matuklasan ang lihim na wika ng paggalaw, ang geometric transformations. So, ito yung malaking tanong. Paano nga ba nagagamit ang math para bigyang buhay ang sining at teknolohiya? Paano nagiging makatotohanan ang mga characters sa laro o paano nabubuo ang mga komplikadong patterns? Ang sagot ay nasa transformations. Huwag kayong matakot sa salitang transformation. Basically, ito lang yan. Isang set ng instructions kung paano gagalawin, babaligtarin o babaguhin ang isang figure. Yung original na figure, ang tawag natin dyan ay pre-image. At yung resulta pagkatapos ng galaw, yan naman ang image. Simple, di ba? Okay, so hatiin natin sila sa dalawang pamilya. Sa isang side, meron tayong tinatawag na rigid transformations or isometries. Isipin nyo na parang photocopy machine to, na parehang-pareho ang kopya. Hindi nagbabago ang size at shape. At sa kabilang side naman, andyan yung non-rigid na, well, medyo nagre-resize ng mga bagay-bagay. Sige, unahin natin yung mga basic. Yung mga galaw na hindi binabago yung itsura ng figure. Ito yung mga isometry. First up, translation. Ang fancy pakinggan, pero ang ibig sabihin lang niyan, pag-slide. Parang inusog mo lang ang isang bagay sa mesa. Bawat punto ng figure, gumagalaw sa parehong direksyon at parehong distansya. Walang ikot, walang flip, slide lang. At sa math, paano natin to ginagawa? Sobrang dali lang, promise. Tingnan niyo to. Para igalaw pa kanan o pakaliwa, mag-a-add ka lang sa x-coordinate. Para igalaw pataas o pababa, sa y-coordinate ka naman mag-a-add. Ganon lang kasimple. So, paano natin i-apply ito? Tatlong simpleng hakbang lang. Una, hanapin mo yung coordinates ng bawat sulok ng shape mo. Pangalawa, i-apply mo yung rule. I-add mo yung values. At panghuli, i-plot mo na yung mga bagong puntos at i-connect sila. Pero teka, paano naman kung gusto nating i-flip? Next up, reflection, or sa mas simpleng salita, the flip. Ang pinakamadaling paraan para isipin to ay, well, isang salamin. Naglalagay ka ng mirror line at bawat punto ng bagong image ay kasing layo sa salamin tulad ng original na punto. At syempre, may rules din to. Pero tingnan nyo, may pattern. Kung magre-reflect ka sa x-axis, yung y value ang nagiging negative. Kung sa y-axis ka naman magre-reflect, yung x value naman ang nagiging negative. Ang galing, di ba? Nagpapalitan lang sila. Okay, pangatlo na tayo sa core moves, rotation, o the turn. Ito naman yung pag-ikot ng isang figure sa paligid ng isang fixed point, para mga kamay ng orasan na umiikot sa gitna. At tulad ng iba, may rules din ito. Medyo tricky to sa simula, pero pag nakuha nyo na, madali na lang. Sa 90-degree turn, pinagpapalit mo ang x at y, tapos ginagawang negative ang bago mong x. Sa 180-degree turn naman, mas madali pa. Ginagawa mo lang negative pareho ang x at y. So para i-recap, tandaan nyo to, ang translation, reflection at rotation. Lahat sila isometries. Yes, gumagalaw sila, nagbabago ng pwesto. Pero yung size at shape, hindi, nananatiling parehong-pareho. Okay, so buong usapan natin, hindi nagbabago yung size. Pero paano kung gusto nating baguhin? Dito na papasok yung non-rigid transformation natin. Welcome to dilation. Ito na yung resize button natin sa geometry. Pwede nating palakihin, pwede nating paliitin ang isang figure, pero at itong mahalaga, pinapanatili natin ang original na hugis nito. Ang susi dito ay yung tinatawag na scale factor o K. Simple lang ang rule. Kung ang K mo ay mas malaki sa 1, para kang nag-zoom in. Isa itong enlargement. Kung nasa pagitan naman ng 0 at 1, para kang nag-zoom out. Isa itong reduction. At ang math sa likod nito? Sobrang dali. Imumultiply mo lang pareho yung x at y coordinates sa scale factor na k. Boom! Tapos na. Resize na ang figure mo. Okay, alam na natin yung apat na basic moves. Ngayon, paglaruan naman natin sila. Let's look at a special combo. Ito ang glide reflection. Mismo sa pangalan niya, andun na yung sagot. Ito ay kombinasyon ng isang glide o pag-slide na sunod agad ng isang reflection o pag-flip. Dalawang galaw sa isa. Gusto niyo ng perfect example? Isipin niyo yung mga yapak sa buhangin. Bawat hakbang mo, isang slide, tapos isang flip. Kasi 'di ba salita ng kaliwat kanan mong paa? Yan ang glide reflection in action. So, baka iniisip nyo, para saan ba tong lahat? Well,
Dito na nagiging exciting. Kasi itong mga simpleng rules na pinag-usapan natin, sila pala ang building blocks ng napakaraming bagay sa mundo natin. Sa sining, si M.C. Escher, grabe yung mga gawa niyang paulit-ulit na patterns. Sa architecture, lalo na sa mga Islamic designs, puro rotation at reflection ang makikita mo. At syempre, sa technology, lahat ng computer graphics, lahat ng animation, lahat yan gumagamit ng transformations para gumalaw. Tama yan! Lahat mula sa paborito mong video game hanggang sa CGI sa mga pelikula, itong geometry na to ang nagpapagalaw sa lahat ng nakikita nyo sa screen. It's the secret engine. Kaya ito ang gusto kong iwan sa inyo. Mula sa ilang simpleng mathematical rules, pwede tayong gumawa ng mga bagay na sobrang komplikado at sobrang ganda. From art to architecture to code. Kaya ito ang challenge ko sa inyo. Habang lumalabas kayo, tumingin kayo sa paligid. Anong mga pattern ang makikita nyo na resulta nga pala ng isang simpleng slide, flip o turn? Magugulat kayo Ang mundo natin, puno pala niyan.